Mula sa lalawigan ng Davao sa Barangay Kabantian, isang nakapangingilabot na eksena mula sa kuha ng CCTV nito lamang June 18, 2023 ang nag-circulate sa social media. Isang matandang babae ang nakitang naglalakad habang hila-hila ang isang trolley na may kargang malaking trapal. Ang matanda, tila hirap na hirap sa kanyang daladala kaya may kabagalan ng paglalakad nito. Pagsikat ng araw kinabukasan, isang lalaki ang nakakita sa isang trapal na tila ginawang pambalot sa kung anong bagay. Dahil sa inakalang may mapupulot siyang kapaki-pakinabang mula sa trapal, nilapitan niya ito at nang buksan niya ang trapal, isang nakapangingilabot na tanawin ang kanyang natagpuan. Isang taong duguan ang nakita niyang nakabalot sa nasabing trapal. Sino nga kaya ang taong ito? Bakit niya sinapit ang ganito kalagim na trahedya? At ano ang kinalaman ng matandang nakunan sa CCTV habang hila-hila ang isang trolley na may kargang trapal? Alamin natin ang kwento sa likod ng kasong ito. Sa Barangay Kabantian, Davao City, natagpuan ang malamig na bangkay ng isang babae na nakabalot sa malaking trapal. Agad itong ipinagbigay alam ng lalaking nakakita sa nasabing labi ng isang babae sa Davao Police. Hindi naman nagsayang ng oras sa mga pulis at agad nilang pinuntahan ang lugar kung saan ito natagpuan. Doon nga sa Deca Homes Subdivision na sakop ng Barangay Kabantian, Davao City, nakita ang nasabing trapal sa gilid ng kalsada. Ang problema, nahirapan ng mga pulis na tukuyin ang pagkakakilanlan ng biktima dahil ni isa sa mga taong naroon ay walang nakakakilala sa kanya. Hanggang sa makakuha sila ng CCTV footage at kanila itong pinag-aralan. Sa CCTV footage, bandang 1:30 ng madaling araw ng June 18, 2023, isang matandang babae ang nakitang naglalakad habang hila-hila ang isang trolley na may kargang malaking trapal. Ang nasabing trapal ay nagmatch sa itsura ng trapal na nakita sa gilid ng kalsada. Ang footage na ito ay kinuha ng mga pulis para sa kanilang investigasyon na isang malaking ebidensya sa pagkakakilanlan ng suspect at ng biktima at sa agarang ikalulutas ng kaso. Sa pag-usad ng investigasyon ng mga pulis, isa pang napakahalagang lead ang kanilang napansin para mahanap ang pinanggalingan ng labi. Ang mga patak ng dugo sa kalsada ay hindi nakaligtas sa kanilang masusing pag-iimbestiga, kaya naman sinundan nila ito sa pag-asang dadalhin sila ng mga patak ng dugo kung saan maaaring nanggaling ang biktima. Sa kanilang pagsunod sa palatandaang ito, dinala sila ng kanilang mga paa sa isang bahay ng mag-inang Catherine at Ninita Pagatpatan. May 80 metro lamang ang layo mula sa lugar kung saan natagpuan ang kawawang biktima. Nang masiguro ng mga pulis na mula doon sa harap ng bahay na kanilang kinatatayuan, naputol ang mga patak ng dugo, kinatok nila ang gate ng naturang bahay. Hinarap sila ng may-ari nito na nagpakilalang si Catherine Pagatpatan, 43 taong gulang. Ayon kay Catherine, 2 lamang silang nakatira ng kanyang ina sa bahay na iyon. Pero nang ipakita ng mga pulis ang larawan ng babaeng natagpuang nakabalot ng trapal, kinumpirma niyang ito ay si Sheila Hayan, 29 anyos at siya ang nawawala nilang kasambahay. Habang kausap ng mga pulis si Catherine, napansin ng mga ito ang isang matandang babae na pasilip-silip sa pintuan. Malaki ang pagkakahawig nito sa matanda na nakuna ng CCTV na may hilang trolley. Kaya naman, tinanong nila ang matanda kung siya ba ang nasa CCTV footage pero mariin niyang itinanggi na hindi siya ang matandang babae doon. Pero dahil sa mga palatandaan na ang matandang kanilang kaharap
at ang matandang babae sa CCTV ay iisa. Tulad ng itim na headband at shorts na suot nito, inimbitahan nila ang mag-ina sa presinto para sa mga katanungan. Samantala, agad na ipinaalam ng mga pulis sa pamilya ni Sheila Haian ang madilim na sinapit ng kanilang kapamilya. Laking gulat ng kapatid nitong si Aiza sa sinapit ng kanyang ate. Ayon sa kanya, panganay sa 6 na magkakapatid si Sheila at may 2 na itong anak. Pero 16 na taong gulang pa lamang ito nang mapasabak agad sa trabaho at maghinto sa kanyang pag-aaral. Mas inuna daw kasi ng kanyang ate na mapag-aral ang kanyang mga kapatid. January 2023 nang magpaalam di umano ang kanyang ate na maghahanap ng trabaho sa Davao City. Ayaw sana siyang payagan ng kanyang mga magulang. Pero dahil nais ni Sheila na makatulong sa pagpapaaral sa kanyang mga kapatid at para sa 2 nitong anak, wala nang nagawa ang mga ito kundi payagan na lamang si Sheila. Sa Davao City, napadpad si Sheila sa Deca Homes Subdivision sa Barangay Kabantian. Dito siya nakahanap ng trabaho bilang kasambahay sa bahay ng mag-inang Katrina at Nenita Pagatpatan. Ayon kay Aiza, nagustuhan ng kanyang ate ang bago nitong trabaho dahil 2 lamang ang kanyang amo. Kaya nga si Sheila naging kampante na magiging maayos ang lagay sa bahay ng bago niyang mga amo. Pero ang mga susunod na mangyayari kay Sheila ay malayong malayo sa kanyang inasahan. Noong simula ay maayos naman ang kalagayan ng kanyang kapatid, pero habang tumatagal, unti-unti na raw nakararanas ng pagpapahirap si Sheila mula sa amo nitong si Nenita. Ayon pa kay Aiza, mabait ang anak ni Nenita na si Catherine. Pero sa tuwing wala daw si Catherine at nasa trabaho ito, nagbabago raw ang pagtrato ni Nenita sa kanyang ate. Hindi di umano ito pumapayag na nagpapahinga si Sheila. Minsan nga raw ay nabanggit ni Sheila na noong June 8, 2023, habang pababa ng hagdan si Sheila, bigla siyang pinatayan ng ilaw ni Nenita kaya siya nahulog sa hagdan. Bagay na hindi pinalaki pa ni Sheila pero pagkalipas lamang ng 2 araw, noong June 10, 2023, ang mga damit naman ito ang pinagdiskitahan ng matanda. Nilagyan niya ang mga ito ng bleach kaya sa inis ni Sheila ay nagsumbong na siya sa anak nitong si Catherine. Noon din ay nagpaalam na itong umalis dahil hindi na raw niya kayang tagalan ang pagtrato ni Nenita sa kanya. Pero dahil hirap na si Catherine sa paghanap ng kasambahay, dahil na rin sa reklamo ng mga nagdaang kasambahay sa kanyang ina, pinakiusapan ni Catherine si Sheila na manatili muna at pinagsorry nito ang kanyang ina kay Sheila. Walang nagawa si Nenita kundi ang humingi ng kapatawaran kay Sheila, labag man ito sa kanyang kalooban. Pumayag si Sheila na manatili sa bahay na mag-ina, pero lingid sa kanyang kaalaman, ito ang pinakamalaki niyang pagkakamali. June 17, 2023, habang nagpapahinga si Sheila at natutulog sa kanyang silid sa itaas ng bahay, nagalit si Nenita at binato siya nito ng syurak. Nagising si Sheila at nagpaliwanag na tapos na ang kanyang trabaho kaya nagpahinga muna siya saglit. Bagay na lalong ikinagalit ni Nenita kaya pinababa siya nito at pinagdilig ng mga halaman sa kanilang bakuran. Habang nagdidilig si Sheila ng mga halaman, ito ang nasilip na pagkakataon ni Nenita na gawin ng maitim niyang balak sa kawawang si Sheila. Habang nakatalikod si Sheila, walang ano-ano'y hinataw siya ni Nenita ng kahoy sa ulo na may sapat na lakas upang mahilo si Sheila at bumagsak. Pagbagsak ni Sheila, hindi pa nakontento ang matanda. Hinampas niya ito ng hinampas at saka binagsaka ng paso si Sheila na naging dahilan ng pagkasawi ng biktima. Nang mahimasmasan si Nenita, noon na siya nag-isip kung paano itatago ang kanyang krimen. Kumuha siya ng trapal at saka ibinalot ang katawan ni Sheila at saka niya itinago sa mga halaman. Bandang 4:00 ng hapon nang dumating ang anak nitong si Catherine na umalis para mag-grocery. Hindi pa man ito nakakapasok ng kanilang gate, sinalubong na siya ni Nenita at sinabihan niya ang anak na sundan si Sheila sa City Gate Mall
na ayon kay Ninita ay sinundo ng kanyang asawa. Agad namang sumunod si Catherine sa utos ng kanyang ina sa paniniwalang umalis nga ito ng walang paalam. Pag-alis ni Catherine, agad kumilos si Ninita upang ipagpatuloy ang paglilinis sa kanyang krimen. Nilinis niya ang mga dugong nagkalat gamit ang hose sa kanilang bakuran. Nang makabalik si Catherine, nagpatuloy si Ninita sa pagsisinungaling. Walang kamalay-malay si Catherine na ang hinahanap niyang si Sheila ay naroon lamang sa kanilang bakuran. Pagsapit ng hating gabi, nang masiguro ni Ninita na mahimbing nang natutulog si Catherine, lumabas ito at kinuha ang isang trolley. Dito niya isinagkay ang labi ni Sheila na ibinalot niya sa malaking trapal. Wala siyang kamalay-malay na nakuhanan siya ng CCTV habang siya ay naglalakad patungo sa lugar kung saan natagpuan ang labi ni Sheila. Samantala sa presinto, todo tanggi si Ninita na siya ang may kinalaman sa pagkasawi ng kanilang kasambahay na si Sheila. Ayon pa sa kanya, ang asawa ni Sheila ang maaaring pumatay sa biktima. Pinanindigan niyang sinundo ito ng kanyang asawa sa kanilang tahanan at bago umalis ay nag-away pa di umano ang mga ito sa loob ng kanilang bahay. Pero nakumpirma ng mga pulis na ang tinutukoy ni Ninita na asawa ni Sheila ay kasalukuyang nakakulong. 6 na araw ang nakalipas habang nasa kustodiya ng Davao Police si Ninita. Kinaibigan siya ng isang babaeng pulis upang makuha nito ang tiwala ni Ninita. Kaya nga noon ay bigla itong umamin sa naturang pulis na siya ang pumatay kay Sheila dahil sa galit niya dito. Lagi daw kasi siyang isinusumbong nito sa kanyang anak at mas pinaniniwalaan naman daw ng kanyang anak si Sheila. Inilarawan din ni Ninita sa kanyang extrajudicial confession kung paano niya pinaslang ang kaawa-awang biktima at kung paano niya na-dispose ang labi nito. Dahil sa pag-aming ito ng suspect, tuluyan na siyang sinampahan ng kasong murder sa edad na 70. At kung mapapatunayan sa hukuman na siya ay nagkasala, mukhang sa kulungan na niya bubunuin ang mga taong nalalabi sa kanyang buhay. Katarungan ng sigaw ng pamilya ni Sheila dahil sa kanyang sinapit. Hindi nila matanggap na wala na ang minamahal nilang kapamilya na isinugal ang sariling buhay para lamang matustusan ang pag-aaral ng kanyang mga kapatid at maitaguyod ang kanyang mga anak. Kasalukuyan namang nakakulong si Ninita habang naghihintay sa pagdinig ng kanyang kaso.